Thank you, Pas. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Binabati ko po kayo on behalf ng Antipolo Reformed Baptist Church. Medyo marami po yung nandito kasama namin, pero may natira pa naman dun sa dun sa church namin. So, ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay yung tinatawag na Biblical Audiology, a Theology and Practice of Listening. Nakuha natin yung term galing kay Ken Ramsey sa book niya na Expository Listening. Sinabi ng Romans chapter 10, verse 13 hanggang 17, "For whoever will call on the Lord will be saved. How then will they call on Him in whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? How will they hear without a preacher? How will they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news." Manalangin po tayo ng maikli. Ama namin, tulungan niyo po kami sa pag-aaral namin, sa usapin ng pakikinig sa inyong banal na salita. Hayaan niyo po na ang pag-aaral na ito ay maging pananariwa sa amin, refreshment sa amin on our mandate and our duty to be hearers of the word. Pinupuri ka po namin, aming nagsasalitang Ama, sa pangalan ng salita na nagkatawang tao, ang Panginoong Jesus. Amen. So papasalamat po ulit kami sa nakasama namin kayo sa Lord's Day kasama ng ilang mga kapatiran namin. So pag pinag-usapan po natin itong biblical audiology, saan po nilalagay ito? Sa Alexa lang po. Ayan. Ito po yung mga resources natin. Mga ginamit natin. Una yung kay Ken Ramsey na expository listening, tapos mainly yung sa mga collected na mga sermons ni John Piper na ang pinamagatang Take Care How You Listen. So, basically, ang tatalakayin po natin ngayon ay kung ano yung sinasabi ng scripture tungkol sa mismo sa usapin ng pakikinig. Pag pinag-usapan natin ang Bible mula simula hanggang dulo sa general na mga tema nito, ito po ay pumapatungkol sa 4 na mga tema sa usapin ng pakikinig. Meron tayong sa pinakauna sa mga summary statements natin na ang Diyos, the scripture says, is a speaking God. Ang Diyos ay nagsasalitang Diyos. Approximately, gumamit ang Panginoon ng 40 na mga katao sa mamamagitan na ginamit niya ng mga instrument sa kanyang pananalita. Hebrews chapter 1, verse 1 hanggang 2. Sinabi sa Scripture, God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many ways, in many manners, many portion, in many ways, in these last days, God has spoken to us through His Son. Alam natin yung tinuturo ng Scripture tungkol sa Scripture na ito ay sinalita mismo ng Panginoon at gumamit siya ng mga manunulat. Ito yung tinatawag natin na God-breathed sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang banal na spirito ay gumamit ng tao para magsulat ng mga salita niya. Ang mga taong yon ay katulad nila Job, nila Moses, nila Samuel, Ezra, Nehemiah, David, Solomon, Isaiah, Jeremiah, and the other apostles. Tinatawag ito na God-breathed na libro kung saan sinasabi ng Panginoon na ito ay ang kanyang banal na salita. At kapag nangangaral tayo ng salita ng Diyos tuwing araw ng Panginoon, meron tayong napapakinggan ng mga pangangaral. So long as it is faithful doon sa sinasabi ng Scripture, we can say that this is the Word of God. Yun ang sinabi ng Second Helvetic Confession, the preaching of the Word of God is the Word of God. But yun pa lang yung una, ang Diyos ay nagsalita. Alam natin siya ay nagsalita in many ways in the Old Testament, visions, dreams, direct na pananalita. Sa New Testament, alam natin na pumarito yung Panginoong Jesus para ipahayag niya mismo yung kalooban ng Panginoon sa usapin ng kaligtasan. At what we have right now is our Bibles. But when God speak, alam din natin kung ano yung nangyari. Hindi nakinig ang mga tao. Ayan yung nangyari sa Genesis chapter 3.
Genesis 1 and 2, God spoke. Genesis chapter 3, ang tao ay hindi nakinig. That was Adam and Eve na nagkaroon ng temptation because of the serpent. At alam natin yung pagkalaglag ng tao sa kasalanan is because hindi nakinig ang tao sa harapan ng Diyos at nagkaroon ng curse because of this. God spoke, man did not listen, and man deserved to be punished. After that fall, ang nangyari na sa pakikinig ng tao sa Diyos, meron na tayong hearing impairment. Meron na tayong problema sa mga tainga natin. Meron na tayong problem when it comes to listening to God. Pero alam din natin, hindi natatapos doon yung storya. Salamat sa Panginoon na ang Diyos mismo sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, ay kumikilos para yung mga hindi nakikinig ay magsimulang makinig. Sila na may mga problema sa kanilang mga tainga sa pakikinig sa salita ng Diyos, sa mga sinasabi mismo niya, ay magsimulang makarinig. Alam natin, this is by faith in the Lord Jesus Christ through the illuminating ministry of the Holy Spirit. Kapag nagsimula ng kumilos ang banal na spirito sa mga tao, sa mga makasalanan, silang dating hindi nakakapakinig, ay ngayon nakakapakinig. Sila na ngayon ay makikinig sa salita ng Panginoon. And it started in our conversion. Para sa ating mga mananampalataya, nagsimula yon nung tayo ay naging Kristiyano. And lastly, God promises to bless both now and for eternity to those who listen and obey. So general lang po yan na pagtalakay sa sinasabi ng Bible sa pagsasalita ng Diyos at sa pakikinig ng tao. Pero titingin tayo ng 8 passages sa Scripture. Yung 8 mga passages na yon ay hindi naman in a certain order, pero pumili lang tayo kasi mas marami pa na ibang mga scripture reference tayong pwedeng kunin sa usapin ng pakikinig. So pumili ako dito ng 8. And lahat ng ito ay may kinalaman sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. So number 1 ay yung James, chapter 1, verse 22 hanggang 25. Hindi ko na po sila babasahin lahat dahil for time's sake. Pero alam natin yung James chapter 1, patungkol ito sa pagiging doers of the word. Sinabi ng James, do not be hearers only, but doers of the word. At alam nyo ba na of course, ang James ay parang Proverbs ng New Testament, pero nasa context ito ng congregational worship at listening sa salita ng Diyos. According kay Ken Ramsey, sa panahon daw ni James, hindi pa ganun ka-structured yung kanilang worship service. Alam din naman natin sa Corinthian Church, di ba? Nagbibigay pa si Apostle Paul ng structure sa kanila pagdating sa kanilang worship service. According kay Ken Ramsey, na sa panahon daw nila, may mga pagkakataon na may freedom na nag-i-interrupt yung mga congregation kapag nagtuturo o nangangaral yung kanilang mga mangangaral. Meron silang ganong klase ng freedom if they disagree, if they argue. Kaya naman sabi ni Apostle James, in-exhort niya yung mga hearers niya, yung mga readers niya to be, alam natin yung nakalagay sa James, be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Of course, alam natin, pwede itong applicable sa mga personal lives, sa relational na mga pagtalakay natin. Pero according kay Ken Ramsey, ini-intend yun ni James sa usapin ng church matter, sa kanilang congregation sa panahon ng kanilang worship, kung saan yung mga tao sa pakikinig nilang salita ng Diyos, pwede silang magalit sa preacher kasi pwedeng tinatamaan sila, pwedeng may yung kasalanan nila, yung babanggit sa usapin ng preaching, o kaya naman sila'y nag-i-interrupt pagdating sa kanilang worship. Kaya sabi ni James, be slow to speak, slow to anger, and quick to hear. Yung quick to hear is quick to hear the word of God. Yung mabilis makinig, yun daw ay sa usapin ng pakikinig sa mismong salita ng Panginoon. And when we are listening sa mga sermons, apart from application,
Kasi yun yung pinakatinuturo ng James 1. When we are listening apart from being a doer of the word, ito ay isang abnormality, ito ay isang self-deception, at ito ay pag-remain sa pagiging unblessed. Pag sinabi natin na nakikinig, equated yan sa pagkilos. Pag sinabi ng magulang sa mga anak niya, hindi ka nakikinig, ibig sabihin hindi sumusunod. Therefore, if we listen but not do, that is an abnormality. Hindi pwedeng mangyari yon at hindi dapat mangyari yon. And it is also self-deception. Dahil pwede nating maisip na mere listening to the Word of God is enough. Mere hearing per se of the Word of God is enough, as if the demand of God is limited to the ear. Kaya naman, yung personal application ay very relevant pag sa usapin ng pakikinig ng salita ng Diyos. Personal application from the sermon heard is the true blessing to the life of the listener. Pag tayo po, nakikinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, we should beware na magbigay sa mga sarili natin ng mga excuses dun sa mga challenges ng salita ng Diyos. It's a common temptation na excuse natin yung sarili natin, ay hindi ako yan, ay hindi para sa akin yan, ay ganito kasi yung situation ko, kaya hindi applicable yung word of God na yan sa akin. Si George Whitefield, kilalang-kilala siya na evangelist, mangangaral, marami mga na-convert under his preaching. Pero siya mismo yung nagsabi na if only all who hear me this day would seriously apply their hearts to practice what has now been told them. Inisip natin yung ministry ni Whitefield ay very successful. Pero alam natin na sa lahat ng mga nakikinig under the ministry of the word, hindi lahat ay nagkakaroon ng application. So, galing dito sa James chapter 1, kapag tayo po ay nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos Sunday after Sunday, we should relate every sermon to our personal status. We should take the word of God personally as God's word to us. So, merong tinuturo yung salita ng Diyos, ang kailangan natin gawin ay personally natin. Iyon. Yan yung tamang pakikinig ng salita ng Panginoon. Wag nating isipin na pinipersonal tayo ng mangangaral, pero isipin natin pinipersonal tayo ng Diyos. Nasa trabaho ng mangangaral na hindi magpatama, pero trabaho ng tagapakinig na i-personalize na yon. Ang Diyos mismo ay nakikipag-usap sa akin, kaya ito ay dapat kong i-apply. Now, another one na passage na titignan natin ay yung Ezekiel 33 verse 30 hanggang 33. Ito, ibang usapin naman. Ang nangyari naman kay Prophet Ezekiel ay yung mga tao gustong-gustong makinig sa kanya. Actually, dinudumog siya ng tao. Nakalagay dyan sa Ezekiel 33, 30, come and hear the word, what the word is that comes from the Lord. Nag-aayaan pa sila na pumunta kay Ezekiel. Nag-aayaan pa sila na pumunta dito sa prophet. Pero, they do not do anything about it. Gusto lang nilang makinig. Gusto lang nilang makinig dahil sa rhetoric, dahil sa eloquence ni Prophet Ezekiel. Pero, pag uwi nila ng bahay, meron pa rin silang lustful talks, their heart is still set on gain. So the people come to Ezekiel to hear the word but without compliance. So apparently, itong si Prophet Ezekiel ay eloquent na orator, magaling siyang magsalita. He has ways in his words. Alam niya yung mga salitang pipilin, alam niya yung paano magkaroon ng mahusay na pagpaprophesy, pangangaral mismo. They were intrigued by his sermons, pero they merely want to be entertained rather than putting them into practice. Ang sabi ni Ramsey, ito daw rin yung mga kasalanan ni Herod. Naalala niyo si Herod kay John the Baptist? Si Herod gustong-gusto niyang makinig kay John the Baptist.
takot siya, meron siyang fear, totoo. Pero, ayaw niya pa rin hiwalayan yung adulterous relationship niya kay Herodias. At maging mga Athenians, ito rin yung guilty sila dito. Sabi ng Jameson Fawcett Brown commentary, they praise thy eloquence, but care not for the subject of it as a real and personal thing. So, sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, the hearer is in danger when rhetorical excellence alone is the concern. So kapag ang concern natin sa pagpunta natin sa pakikinig ng salita ng Diyos ay give me something good to my ears, yun ay in danger yung tao na ganun. Si Saint Augustine, bago siya naging Christian, siya ay isang professor ng rhetoric. So siya ay nag-aaral ng rhetoric. Gustong-gusto niya yung usapin ng rhetoric. Actually, umattend siya sa church dahil may preacher na magaling magsalita. Si Saint Ambrose, yung bishop ng Milan. So pumunta siya doon dahil gusto niyang matuto mula dito sa magaling na mangangaral na ito. So at first, ang pinapakinggan niya ay yung eloquence, inaaral niya, paano niya yung ginagawa niya yung mga pananalita niya. But at the end of the sermon, he found himself not listening to the rhetoric anymore, but to the substance, to the Word of God. At naging instrumental yun sa conversion ni Augustine, na later on, doon niya narinig yung tole lege, at nabasa niya yung Romans chapter 8. At siya ay nagkaroon ng conversion. Ganon din dapat tayo sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. In our listening of the Word of God, dito sa Ezekiel, sana ay pagpupunta tayo, ang mga mananampalataya, pupunta tayo sa worship, ang disposition natin ay hindi parang pupunta tayo sa concert, na entertain tayo, na parang it's just another TV show, na bubuksan natin sa TV natin at gusto ko ma-entertain ako. So, dahil it's possible, nangyari yun sa panahon ni Ezekiel at mas possible yun sa panahon natin, na pag pumunta tayo sa worship service, it's still the same, na parang nagne-Netflix lang tayo ng live. At yung pastor, yung may isip natin na i-entertain tayo through his use of words. So, pag sa usapin ng pakikinig sa Word of God, dapat tayo ay hindi disposed na parang audience before a performance. Rather, we should be disposed in being a subject who will appear before our living Lord. Yung alam natin, pag upo natin sa congregation, tayo ay worshipers din, di ba? Tayo ay mga mananamba din. Hindi tayo pupunta sa worship service at ayusin mo, pastor, dapat maayos yung mga gagawin mo na parang tayo yung audience. No, God is the audience. Ang Diyos ang nanonood sa atin kung paano natin ginagawa yung ating pagsamba through preaching and through hearing ng preaching. Another text sa Hebrews 5, verse 11 hanggang 14. Ito naman, another case na naman. Ang nangyari naman dito, hindi na sila interesado sa preaching. Hindi na sila interesado sa preaching. Boring na yung preaching para sa kanila. Ito yung isang nangyari. Ang word dito sa Hebrews 5 is that they have become dull of hearing. They have become dull of hearing. Actually, si Apostle Paul, gusto niyang magturo sa kanila ng higher truth. Gusto niya deeper theology yung ituro sa kanila. Gusto magturo ni Apostle Paul tungkol kay Melchizedek. Gusto niya. Pero umatras siya ng konti. Ang sinabi niya ay, gusto ko sanang ituro sa inyo yung kay Melchizedek, kaya lang ito yung status nila. They have become dull of hearing. Ang sabi pa ni Paul, dapat teachers na sila, pero hanggang ngayon, gatas pa rin. Yung kailangan, para silang baby pa rin. So they have been for so long sa kanilang Christian faith, pero hindi
gusto silang pakainin ni Apostle Paul ng karne, ng mga very deep theological truth. Pero ang tinuturo pa rin sa kanila, ang dapat sa kanila, ang applicable sa kanila ay gatas. So, ang pinag-uusapan dito ay yung dullness sa hearing ng Word of God because of their sloth and carelessness to give attention to it. So, may part pala dito, no, na sa pagtagal natin bilang mga mananampalataya, there can be a time kung saan parang dull na tayo sa pakikinig ng Word of God. At yung laziness na yon, yung growth in laziness, it is an indication of spiritual immaturity. Part ng maturity ng pagiging mananampalataya ay yung gusto mo pa rin makinig. You are still hungry for the Word. Gusto mo pa rin makinig ng salita ng Diyos. Gusto mo pang mas matuto ng mas malalim ng salita ng Panginoon. Si John Piper din yata yun, napakinggan ko. Sabi niya, hindi naman abnormal kapag may isang infant tapos pinapadede ng gatas. Hindi problema yon. Okay lang yon. Pero ang problema kung kasing edad ko na, dumidede pa rin sa tsupon. Ganun yung illustration ni Apostle Paul, ganun yung imagery ni Apostle Paul, na dapat malalim na yung inunguya nila. Malalim na. Pero ganun yung naging case nila. So, yan yung number 3. Another is yung John chapter 6. Ito yung tinatawag ng scripture na hard sayings. The hard sayings. John chapter 6, verse 60, ito mismo yung galing sa salita ng mga supposedly disciple ni Jesus. Sabi nila, sabi dito, when many of disciples heard it, they said, this is a hard saying. Who can listen to it? Nagpakain si Jesus ng 5,000 men, apart from the women and children. Nag-miracle lang Panginoong Jesus dun sa tinapay at dun sa isda. At after nun, hinabol pa nila yung Panginoong Jesus. They still search for the Lord Jesus. Pero ang gusto nila ay hindi yung message, ang gusto nila ay yung miracle. Sinusundan nila si Jesus with a motive na hindi spiritual, kung hindi temporal at material. At dito dineclare ni Jesus yung isa sa mga I am niya. Sabi niya, I am the bread of life. Sabi niya, alam niyo yung manna sa Old Testament? Tungkol sa akin yon. I am the manna from heaven who came down from the Father. I am the bread of life. Kung sino mang kumain ito ay hindi mapapanaw. We will not perish but will have eternal life. But after he said that, many of the previous disciples left the Messiah because of this encounter. Ayaw na nila. Namimili sila. Meron silang gusto, meron din silang ayaw. Selective sila sa kanilang pakikinig ng salita ng Panginoon. I believe Augustine said it best sa kanyang City of God. Sabi niya, if you believe what you like in the Gospels and reject what you don't like, it is not the gospel that you believe but yourself. Di ba? Totoo yun. Kung tayo rin pala yung namimili, anong pinagkaiba? Tayo rin pala yung nasunod. Ako rin pala yung mamimili kung ano yung tatanggapin ko at kung ano yung ire-reject ko. Hindi ako naniniwala sa gospel. Naniniwala ako sa sarili ko. Sa Micah chapter 2, verse 6, ganun din yung sinabi. Ayaw nila pag-preachin si Micah. Sabi nila, do not preach. One should not preach of such things. They are selective. Namimili sila, meron lang akong portion na gusto, pero may portion na ayaw ko. So dito, important yung sense na when we listen to the Word of God, we should be open and very receptive sa whole counsel of God. Sa buong konseho mismo ng Panginoon. Hindi lang yung
Alam ko naman, meron tayong mga favorite talaga. Meron ka talagang mga gusto na yun yung pinaka tumatatak sa'yo, pinaka interesado ka, may mga portion at truth na talagang relatable sa'yo. Pero, ang pinapangaral ng salita ng Diyos ay yung buong konseho ng Diyos. It's the whole counsel of God. Next. Another na naman to. Ibang scenario na naman. Sa 2 Timothy 4 verse 2 hanggang 4. Dito naman sa 2 Timothy, naalala nyo, si Apostle Paul nagbigay ng charge. Sinabi niya, preach in season and out of season. May very big charge si Apostle Paul kay Timothy. Pero later, ito yung sinabi ni Apostle Paul. After he charged Timothy to preach the gospel, preach the word faithfully, may bunga man o wala, pero nag-warn siya. Sabi niya, there will become a time kung saan magkakaroon ng spiritual problem sa mga hearers. So una, in-address niya yung preacher, tapos pangalawa, in-address niya yung hearers. Magkakaroon ng time na magkakaproblema sa mga pagpipreachan mo, Timothy. There will be a problematic time. Verse 3, for a time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. So nagpipreach ng tama, nagpipreach ng totoo, pero there will be some na hindi mag-endure doon mismo sa faithful preaching, sound teaching ng Word of God. Instead, ang gagawin nila, kukuha sila ng sarili nilang teachers. They will collect, parang collectibles. Mamimili sila. Sinong teachers lang yung gusto ko? Sinong mga tagapagturo lang yung appealing sa akin? Hindi naman masama na may paborito tayo na mga personal talaga. Pero ang problem dito ay yung motive nila. Yung motive nila dito for accumulating themselves teachers is to suit their own passions. May isang commentator na si Justin Edwards, sabi niya, ang pinipili daw nila ng mga teachers are those who will not condemn their favorite sins. May mga kasalanan na hindi, kumbaga, ang gusto ko lang na preacher ay yung hindi ako sasanggain. Ang gusto ko lang na pakinggan ay yung mga hindi tatabigin, yung mga pet sins ko, mga favorite sins ko, yung meron akong mga inaalaga ang mga kasalanan. Kaya ang word dito, having itching ears, yung gusto lang nilang marinig, yung papakinggan nila, at yung mga nagsusut lang sa kanilang lifestyle, ang papakinggan mismo nila. Kaya no wonder, mayroong mga churches na kung saan dinudumog yon ng marami because their sins are not being addressed. Meron ngayon na mga LGBTQ community churches mismo affirming na mga churches. It reveals our heart. Ang nagre-reveal ng heart natin ay kung sino yung gusto nating pakinggan. Ang nagre-reveal ng heart natin ay kung sino yung gusto nating pakinggan. Our ears, to whom we listen, it reveals our own spiritual conditions. Kasi yung mga false teaching, naturally, agreeable talaga yan. Kaya mapapakinggan natin, di ba, yung mga prosperity gospel na parang motivational. Ang ganda naman talaga pag ikaw nakinig. Ang ganda naman talaga sa pakiramdam eh. Yung Catholic Charismatic, si Bo Sanchez. Yung mga hindi gumagamit ng message ng repentance. Dati gusto ko pa si Joseph Prince eh. Tuwan-tuwa ako before eh. Sabi ko, hindi ko ma-pinpoint, parang may problema. Pero gustong-gusto ko eh, pakinggan eh. Yung pala, yun yung wala. Yung message ng repentance, yung pala yung may hindi ina-address na mismong mga kasalanan. So false teachers, they are naturally agreeable. But pure gospel instructions are
always, always, always against our sinful desires. Yung sinful desires ng mga tao. Ibig rin sabihin nito, tandaan natin, sila na mga under ng mga false churches, as pitiful as it is, yung condition, they are not mere victims. According dito sa text, hindi sila biktima, hindi lang sila binibiktima ng mga false teachers. Sila yung namili ng susundan nila. Of course, there's deception there, pero ang sinabi dito sa text, they will choose. They will collect. Yun yung gusto nila pakinggan. So yung mga under ng mga cults, yung mga, di ba, si Kibuloy ngayon, nakakulong na. Alam natin, nung hinuhuli siya, pulis pa yung masama. Talagang pinoprotektahan siya ng mga members nila. Bakit ganito grabe yung loyalty nila? Manloloko talaga yan si Kibuloy. Totoo yun. Pero hindi without accountability yung mismong mga tao. According to the scriptures, they chose that. According to the scriptures, they accumulated teachers for themselves to suit their own passions. So hindi sila helpless victim na parang hindi sila accountable doon. Accountable ang false teacher. Doubly accountable ang false teacher, James chapter 3 verse 1, pero accountable din yung mga hearers. Accountable sila sa pinapakinggan nila. So it reveals. Another passage ay yung Luke 8. Very familiar tayo dito, yung parable ng sower. Yung 4 kinds of grounds. So more probably, mas may kinalaman ito sa listener kaysa sa preacher kasi yung pinag-uusapan ay yung mga tumatanggap ng salita ng Panginoon. Yung 4 na klase ng listeners ay una yung unbelieving, di talaga sila naniwala. Pangalawa, I call it ningas kugon kasi simula lang sila nakikinig, later hindi na. Pangatlo, yung worldly, yung crush yung kanilang growth because of riches and concerns of this world. At yung pang-apat ay yung graceful. Sila yung namunga mismo doon sa kanilang mga napakinggan sa gospel. And very interesting dito kasi ang pinaka-final point sa Luke 8:18, after nitong parable na to, ang final point sa verse 18 ay take care how you hear. Yun yung pinaka-conclusion ng Panginoong Jesus. So, tinuro niya lahat ng to. Okay. Tapos ang pinaka-conclusion niya, take care how you hear. Ang point niya, maingat tayo kung paano tayo makinig. Diyan kinuha ni John Piper yung kanyang title ng book, yung title ng kanyang sermon series, Take Care How You Hear. Yung pakikinig natin ang sabi ni David Clarkson, hearing is the provision made for the soul's eternal well-being. Its everlasting welfare depend on it. And if you fail here, your souls perish without remedy. For salvation comes by faith, and faith comes by hearing. It is an act of eternal consequences. Yung pakikinig daw natin, may eternal consequences. According to our hearing, so shall the state of our souls be to eternity. Another, ito na yung second to the last. 8 kasi yun eh. Ito na yung pang-7. Yung Acts 17. Ito naman yung mga Bereans. Punta naman tayo sa positive naman. Sa Acts chapter 17, verse 10 to 12, we find here yung pangangaral ni Apostle Paul sa mga Thessalonians ay hindi nag-progress, kaya nandito siya ngayon sa Berea. The Bereans examined the scriptures regarding the message that was preached by the Apostle Paul. So isipin natin, apostle na ito, official representative na ito ng Panginoong Jesus, and they received it gladly. But they still studied their Old Testament doon sa pangangaral nitong Apostle Paul, and they examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. So pagdating pala sa pakikinig ng Word of God, merong double work. May 2 silang ginawa. Una,
They they are trusting receivers of the sermon. And number two, they are industrious examiners of Holy Scripture. Winelcome nila yung sinabi ni Paul, pero sinearch pa rin nila. So hindi yun magkalaban or hindi yun either or na magtitiwala tayo sa preacher without examination of scriptures at hindi rin examining of scripture na very critical doon sa nagtuturo o mangangaral as if lahat ng sasabihin niya ay mali. And lastly, number 8. Sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. 1 Thessalonians 2 verse 13. Ang ganda nung sinabi ni Apostle Paul dito regarding sa Thessalonians bilang listeners. They received yung teaching not as the word of men, but for what it really is, the word of God. So, mga tao ito, nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos, sila Apostle Paul. They were listening to the real apostles' teaching and preaching, but they interpreted yung tinuturo ng mga apostles as the very words of God. Yung verbal nilang tinuro ay tinuturing mismo na salita ng Panginoon. Kaya I would repeat yung Second Helvetic Confession. The preaching of the Word of God is the Word of God. So may explanation yan later. So long as faithful siya. Doon mismo sa salita ng Panginoon. Ito mismo yung active na salita ng Panginoon. So pag nakikinig tayo ng pangangaral, ang kailangan nating iisipin palagi, kinakausap ako ng Diyos. Ito yung sinasabi mismo ng Diyos sa akin ngayon. Ito mismo yung salita niya para sa akin, personally. Ganon tinuring ng mga taga-Thessalonians yung mga teaching ni Apostle Paul. So, yun yung mga survey lang natin ng iba't ibang mga passages regarding sa listening. Now, punta naman tayo sa medyo specific. Galing rin ito kay John Piper. So, paano pag Sunday na? Ayan na. We are gathering together as a church. We are gathering together as God's people. How do I prepare myself in hearing the Word of God sa araw ng Panginoon, sa Lord's Day? So may binigay si Piper na 10. Of course, may mga overlaps dyan, pero I think it's helpful na ma-remind tayo sa mga preparatory works natin when it comes to listening to the Word of God. So number 1, of course, is pray. Number 1 is to pray that God would give us a good and honest heart. Yung good and honest heart regarding yun sa good soil, doon sa parable. Ang sinabi ni Jesus, it was a good soil. Hindi sinasabing mabuting tao, hindi sinasabing righteous na tao, kundi sinasabi mabuti yung pakikinig niya. Mabuting klase ng tagapakinig, mabuting klase ng receptive na word. Kaya sabi ni Piper, when you come to the Lord's Day, you should pray, O Lord, give me a heart for you. Give me a good and honest heart. Give me a soft and receptive heart. Give me a humble and meek heart. Give me a fruitful heart. Give me a heart for you. So we pray before we listen. That's how we prepare. Number 2 is appetizer. Ang ginamit ni Piper na word ay yung sa mga meals, merong mga yung appetizer, pang-appetize, ito yung pampagana. At yung pampagana, mas maliit siya na portion nung kakainin mo mismong meal. So, ganyan yung sa mga professional na mga restaurants na hinahanda. Merong mga nakahanda na para mas asamin mo yung magiging main meal later on. At sabi ni Piper, ganun din daw sa pakikinig natin ng Word of God. There should be an appetizer. We should meditate sa portions ng Word of God even before hearing of the Word of God. So kung actually maganda nga yun yung nagiging practice ng maraming rebap na announce na yung mga texts bago pa yung Lord's Day. Kasi may sense na pwede nang maghanda. Yung mga tao, okay, ito pala ipipreach, basahin ko. So if may mga time na ganon,
very helpful sa atin yun bilang mga listeners. Kasi mababasa na natin mismo yung passage bago tayo makinig ng salita ng Panginoon. So we read portions of the Bible with a view to stirring up hunger for God. Number 3. Si Vody Bocam yata yung napakinggan ko noon na the only thing that will prepare us for the gospel is the gospel. Kaya ito yung sinabi ni Piper na we should purify our minds by turning away from worldly entertainments. So, we believe sa Lord's Day, we gather to hear the Word of God. Pero bilang preparation doon, ang hirap mag-switch kung before ka makinig ng salita ng Diyos, bago ka makinig nung ipapangaral sa iyo, sa atin, ay pinuno na natin yung utak natin ng mga worldly na mga bagay. Meron mga totoo naman na you can do your entertainment, pero bilang preparatory sa Lord's Day, it is not healthy. Hindi ka handa na tanggapin yung salita ng Diyos. Ang iniisip mo pa rin ay yung Netflix, yung games, yung anime, yung chika, na ano man yung mga politics na recent events na mga pinag-uusapan. So, yan ang sinabi ni John Piper, we purify our minds. Actually, yan yung sinabi sa James chapter 1, putting away all filthiness and in meekness receive the implanted word. So, bago mo ma-receive yung implanted word, put away all filthiness. So, part iyon ng preparation natin, ng pakikinig. It's very, I think, untruthful kung i-convince natin yung sarili natin that we can just snap like that. Na parang bago ako pumunta ng church, mag-ano muna ako, ma-entertain ko muna, entertain yung sarili ko, tapos I can switch. Pagpasok mo dyan sa pinto, okay, Word of God na. Pag nasa biyahe mo, Word of God na. Hindi ganoon. So, we should purify our minds by turning away from worldly entertainment. Number 4, lalo na sa mga seasoned Christians, lalo na sa mga matatagal ng Kristiyano, marami sa mga napapakinggan at mapapakinggan din natin ng mga teaching at preaching ay alam na natin. If you're seasoned enough, tapos studious ka pa, aral ka pa, marami sa mga mapapakinggan mo sa pulpit, alam mo na. And dito, pasok yung sinabi ni Piper na we trust in the truth that we already have. Yung papakinggan natin does not necessarily need to have to be new or novel. Kailangan, hindi ko pa napakinggan yan, ha? Hindi. Pag tayo ay makikinig ng salita ng Diyos, tinatawagan tayong pagkatiwalaan yung alam na natin. Pagkatiwalaan yung naituro na sa atin before. Na kainin yung nakain na natin before. Helpful yung mga illustration ni Doug Wilson dito. Sabi niya, pag nagugutom ka, tapos hinandaan ka ng cheeseburger, hindi mo naman sasabihin, nakain ko na dati yan eh. Hindi. Kakainin mo pa rin. Kasi, yun yung nakahanda sa'yo ngayon. Hindi mo sabihin, alam ko lasa niyan. Hindi. Okay, alam mo yung lasa, pero you still need it now. Siguro may mas healthier version kayo naiisip. Sige. Pero ganun din yon. So, hindi ito usapin ng alam mo na ba yan? Usapin dyan eh, kailangan mong tanggapin yung alam mo na. Kailangan mong pagkatiwalaan ulit yung alam mo na. Kailangan mong i-receive ulit yung sinabi ng James, implanted word na. Nakaplant na sa yun. Alam mo na yun. And you should take hold of it. Sabi nga ni Jesus, in quoting the Old Testament, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Regular yun. The word bread is regular. Number 5, dito papasok yung theology natin ng composition ng tao. You are not just a soul,
in a body. You are both body and soul. Ikaw ay katawan at kaluluwa. At yung katawan mo, ikaw din yan. Of course, we disagree. Si C.S. Lewis yata yung nagsabi before, narinig ko noon, sabi niya, you do, na hindi daw ikaw yung katawan mo. You are your soul. So, ang tinuturo ng scripture is that being a man is both body and soul. We are created as enfleshed souls. So dito papasok yung pangangailangan naman ng mga practical rest sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Of course, may mga times na papunta tayo sa worship service, makikinig tayo ng salita ng Diyos, pagod. May mga times talaga na ganun, puyat. Lalo na sa mga graveyard shift. Naintindihan natin yon. Pero sabi ni Piper, normally, ang isa sa mga preparation natin sa pakikinig ay matulog ka ng maaga. Isa daw sa preparation. So, ganun din sa aming mga preachers. Minsan, madaling araw na, gising pa kasi may mga pina-finalize pa sa sermons. Kaya yung sa mga preachers namin sa church, ini-encourage ko, dapat Friday, tapos na tayo, wala nang gagawin. Pero may mga times na hindi talaga maiwasan. Pero yun yung kailangan maging habit natin. If we want to receive the Word of God, we should prepare also our bodies. Kailangan handa mismo yung katawan natin. And hindi natin pwedeng sabihin na nakikinig yung kaluluwa ko pero yung katawan ko tulog. Hindi pwedeng ganon. We receive what we receive through our ears and then to our soul. So get a good night's rest. Number 6, paano pag bago pumunta ng church, nag-away-away kayo? Pupunta na lang ng church. Papunta na. Actually, paalis na eh. Saka pa nagkaroon ng away. Nag-away mag-asawa, away sa anak, away kapatid. Kinote ni Piper yung Psalm 106:25. Sabi doon, they grumbled in their tents and they did not listen to the voice of the Lord. How many times na may mga nakausap akong members namin kung bakit sila hindi naka-attend ng church ay dahil sabi nila nag-away sila sa bahay nila. Kaya sabi ni Piper, we should forbear one another. Forbear muna. Tiisin muna yung mga grumbling at mga criticisms with one another and listen to the Word of God. Sabi niya, hindi hypocrisy yun. Hindi hypocrisy na alam mong hindi kayo maayos, pero pupunta pa rin kayo sa panambahan at makikinig ng salita ng Diyos. But according to him, we should be honest. Tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi maayos yung kalagayan namin, ang gulo ng relationship namin, at turuan niyo po ako ngayon. And we don't know. God will work doon sa preaching of the word, and you will be convicted, and you will ask forgiveness, and there will be reconciliations, and mawawala na yung, magko-cool down na yung inyong away. Number 7, come in a spirit of meek teachability. Pagiging handang matuto, lalo na sa ipinapangaral. Number 8, be still as you enter the room and focus your mind's attention and heart's affection to God. Medyo practical ito. Actually, sabi ni Piper, sa kanya to sa church nila, ayaw niya daw na may mga nag-uusap-usap pag nasa chapel na. Ayaw niya daw may nagkikwentuhan. Ang gusto nila pagpasok sa chapel ay merong solemnity. And that's what we appreciate naman sa ating mga liturgy nung sinend sa amin ni Colin yung liturgy sa dito. Merong time for silent prayer. Ganun yung madalas na liturgy sa mga Reformed Baptist. Dahil meron talagang time na dapat mag-meditate muna tayo. We will be silent before the Lord. Sinabi ng Habakkuk. And we will focus our minds. Now it's worship. Now it's worship. Before, may mga times na nangyari sa amin na talagang bago mag-worship service, kwentuhan. Yung presider, hindi niya malaman paano pati tahimikin eh. May isang presider kami, sinabi, tumahimik muna kayo.
Pero very, oh, akala tuloy galit. Pero may importance yun na handa yung puso natin na it's time for worship. It's time to listen to the Word of God. Hindi ito time to do the chika-chika muna. Ayan. And 9, when the worship service begins, think earnestly about what is sung, prayed, and preached. Hindi lang yung preaching ang worship. Ang buong worship ay worship. Kahit na yung preaching, ang climax ng worship. Yung singing, that's worship. We should meditate sa mga lyrics ng kanta, lalo na sa mga overly familiar na tayo, na kaya nating sabayan kahit hindi nakatingin sa lyrics. We should meditate on those. Yung prayers ng mga presiders, yung pastoral prayer, dapat makinig tayo at meditate tayo dun sa truth na yun. Lahat ng iyon ay preparatory, hinahanda tayo doon sa preaching mismo ng Word of God. And lastly, desire the truth of God's Word more than you desire riches or food. So, according kay Ken Ramsey, if na-convert ka at age 10, kunwari lang, naging Kristiyano ka 10 years old at tumagal yung buhay mo hanggang 75 years old. Sabi niya, if you are listening to 2 sermons per week, over your lifetime, you will be listening to over 7,000 sermons. 7,000, pera pa yun yung sa mga personal mo, baka nakikinig ka ng mga ibang mangangaral. So isipin mo, lahat yun, 7,000 na sermons, at sabi niya, at the end of your life, you will stand before God and give account for every sermon that you heard. You will give account sa lahat ng yon. God will essentially ask you, how has your life changed as a result of the thousands of times you have heard my word preached? At dito tayo magtatapos. I will just quote Ken Ramsey twice. Sabi niya, ayan na pala yung sinabi natin. Hindi. At the final judgment, the listener will stand alongside the preachers and be held accountable for the part they played in the preaching of God's Word. God's Word itself will be the solemn standard by which both preachers and hearers will be judged. While preachers are judged by the sermons they preach, the listeners will be judged by the sermon they heard. Both. Kaya ang ganda nung book niya, expository listening. Hindi lang ang may role ay yung preacher doon sa preparation at sa kanyang sermon delivery. Doubly accountable ang mga nagtuturo, James 3. Pero accountable pa rin yung mga tagapakinig. And last, pinaka-last, in order for you to receive the maximum benefit from sermons you hear, you must partner with a preacher so that the Word of God accomplishes its intended purpose of transforming your life. Nothing creates a more explosive, electrifying, life-changing atmosphere than when the lightning bolts from a Spirit-empowered preacher hit the lightning rods of the Spirit-illuminated listener. So dito po tayo nagtatapos sa ating pag-aaral. May time pa papas. Thank you so much for very insightful and challenging. You heard maganda yung practice nung we heard maganda yung practice nung pag-announce ng text. Pati yung mga Sunday school Thank you po sa lesson natin na audiology. Audio refers to sound, and maybe it's the art of good listening. No less than William Shakespeare in Mark Antony's funeral oration did not address the art of listening, but Antony did not say, "Listen to me," but Romans countrymen, lend me your ears. Ang ganda po. It's very figurative. Nabanggit ko lang yan. Meron akong tatanong na, does the length of the sermon affect its effectiveness? I mean,
it reminds me of Eutychus in Acts because he fell from the second floor yata because of the lengthy sermon. Parang ganon. How will you gauge a good sermon? Is it by its length? The effectiveness I'm referring to. By the way pala, aside from the invention of the printing press in 1540 by Johannes Gutenberg, one of the best tool or that ushered the breakthrough in imparting the word, spreading the gospel, is the invention of the sound system. You can never be a good listener if you don't hear what the speaker is saying. Di po ba? So, correct me if I'm wrong. But for me, one of the breakthrough in spreading the word is the invention of the sound system. It leaves me in awe and wonder eh. Pero hindi ko question. Imagine Christ preaching to 5,000 without the aid of a sound system. Hindi ko naman po question. I just wondering. Yes. Ayun, thank you po. Ano po ulit name? Tatay Peter. Thank you po, Tatay Peter, dun sa mga nabanggit niyo po. Regarding po dun sa isang question sa length ng sermon, maraming factors po, of course. Pero yung capacity ng hearers, ano yung kakayanan nila na makinig, that's a considerable factor. Pero ang pinaka basis po talaga ng effective sermon ay yung substance niya. Yung substance mismo ng sermon, kung ito ay full talaga ng gospel, full talaga ng Christ, faithful talaga sa Word of God, yun po ang pinakamagiging basis. Of course, partner dun sa listener, we know the Lord Jesus preached Himself, pero may mga hindi pa rin naniwala. So, part po yun na merong role ang mga preacher sa kanilang preparations, maging sa mga practicals, tinatawag na homiletics, sa voice, sa length, lahat po ng yan ay pinag-aaralan at pinaghahandaan. At sa listeners naman po, ay they try their best to be attentive doon sa mismong sinasabi ng sermon. Pero labas sa preacher, saka labas sa hearer ay yung biyaya ng Panginoon na maging effective ito sa puso ng mga tagapakinig po. So, may mga practical po talaga, hindi natin maaalis yon. And there is also the work of grace doon sa lahat ng iyon. May question. Galing sumagot ni Pastor. Maingat. Alam niya yata yung length ng mga preaching dito sa SABC. May question pa po ba? Ayan, si Brother Joel. Di ba yung Baros? Ay, hindi. Fresco. Kung may time pa bukas, actually po, tatlo po yung questions ko. Pero yung first question po is, kasi nabanggit po kanina yung sa worldly entertainment, kapag ano po ba, paano po nyo sasabihin or paano nyo po tingin nyo i-reconcile ng isang kapatiran kung yung pananaw niya at least sa scripture in general or in the Christian life is somehow to avoid more hindi naman sa parang legalist na parang wag na lang manood ng TV, but somehow parang siya mismo nagde-desire siya to let go of worldly entertainment, and then nakakarinig siya even from fellow Christians na ay masyado ka naman spiritual, parang ganon. Parang how should a Christian balance in a way na not being isolationist, na parang hindi ka na lang nakipag-engage sa tao, but in a way na you want to know more about the word, you want to apply the word daily in your life, quote unquote, to be consumed or abiding in the word po. Yun po. Sana po malinaw yung question. Siyempre, papasok yun dun sa
Nihintay ko kasi yung dalawa, bro eh. Kaya, dun sa usapin na yon, of course, personal conviction na yon. Kung ililet go niya o may mga balanced diet lang nung mga kinokonsume niya every now and then. So, nasa sa kanya naman yon, nasa isang believer yon. Of course, it needs guidance kung paano niya gagawin yon. We can overstep. Yung sinabi mo, we can be legalist na i-impose na natin lahat yon sa bawat makilala natin. Pwedeng mangyari yon. Pero may yung sa nabanggit mo na hindi ka makaka-catch up. Parang ang pangit naman kung wala kayong ibang pag-uusapan kung hindi yung mga worldly events lang. Kung yun lang ang take, parang hindi ako makakasabay, hindi ko alam kung ano yung mga entertainment ngayon. I think okay lang yun. Hindi masama na hindi ka makasabay dun sa mga ibang mga entertainment kung ang stake naman ay ang goal mo ay yung spiritual status mo. There is more to life than those things. Lalo na yung mga trivial, mga superficial. Actually, may mga in-encourage sa mga deeper enjoyments na reading, mga classics, may mga modern din na mas makakatulong sa spiritual life natin. Thank you po. Pas, yung second question po is, kanina nabanggit po yung sa forbearing one another sa number 6. Paano po kaya siya magre-reconcile dun sa Matthew chapter 5, 23 to 24, yung go to, before, leave your offering, and then go to your brother and be reconciled. Correct me po if I'm wrong, Pas, kung ang context nun is sa corporate worship. Yun lang po. Magko-call a friend ako kay Pastor Ramen. Pero, pumunta talaga si Joel dito para... Hindi! Yung nasa context nun, yung isang consideration ay parang very serious na case kung saan pwede na siyang dalhin sa court yung nangyari doon. At least sa familiarity ko doon sa context. So, hindi iyon doon sa mga simpleng mga sigalot lang. And I do not think na nagko-contradict iyon kasi hindi ka naman lumalapit sa worship at sinasabi mo sa Panginoon na wala akong problema. Actually, yun yung mismong sinasabi ni Piper na sabi niya, I come with all of this. Na lalapit ako sa panambahan, dala-dala ko to. Hindi ko tinatanggi na, hindi ko sinasabing okay kami, okay lahat ngayon. Kung hindi din dala-dala ko tong burden na to at mga problems na to sa harapan ng Panginoon and I'm asking for His grace kung ano yung pwede kong magawa. Yung specific na binigay ni Piper ay sa heat of the argument. At alam natin hindi magandang mag-decide, magkaroon ng mga actions at decision making at the height dun sa ng conflict. Lalo na relational. Baka si Pastor dun sa text mismo. May one final question. Okay na ba? Opo, okay na po. Pero last question po, siguro clarification lang po. Dun po sa verse na Luke 12:48, to whom much is given, much is required. Although hindi niyo po i-text to, Pas, question lang po, na can we say na because we hear more, kasi nabanggit niya yung, kung if you're at a young age, you have listened to at least 7,000 sermons, and then we will be held accountable by God for every word that we've received. Somehow ba, ganun natin siya titignan na because God has given us this much, yung quote-unquote, lalo na nasa Reformed tradition, na parang quote-unquote, we are responsible for obeying what we've learned already. Parang ganun po ba yun? Tama po ba, Pas? Tama po bang application ng Luke 12:48 yun somehow? Yes, bro. I agree na the more light we have, the more accountable we are before God. Kaya mas accountable talaga yung mga nagtuturo. Kasi hindi lang dun sa office at hindi lang doon sa work nila, kung hindi ganun din sa knowledge nila nung mismong
mga tinuturo nila. At even sa Christians in general, we will be judged by the law and based on the light na binigay sa atin ng Panginoon. So mas alam natin, mas accountable tayo sa Panginoon. Without saying na hindi accountable yung mga hindi nakakaalam. Pero mas accountable yung alam nila. Yun yung sinabi ni Jesus sa Bethsaida and the other cities, kung saan sinabi niya mas better pa yung judgment sa Sodom and Gomorrah rather than sa cities na napakinig ng gospel pero tinanggihan yung gospel. Kasi they were given light, they were given knowledge na tinanggihan nila, na hindi nila ginawa. So, I agree doon, bro. Ilang po, Pastor? Thank you po. Yes, and added to that also yung stages ng revelation, yung sabi ng Panginoon na dahil ang Son of Man mismo dumating. So tayong mga nasa age na to ng New Covenant, the more light, the more plain ang Word of God at ang Gospel, very clear through the Lord Jesus Christ. Mas malaki ang pananagutan ng generation natin compared to the generation sa Old Testament. That's what I think. Okay. Pwede na tayo mag-close in prayer. Can you close us in prayer, Sige Pastor? po, Pastor. Let's pray. Ama namin, maraming salamat po for our study, sa aming lesson, sa usapin ng listening to the Word of God. Tulungan niyo po kami na kami po ay magkaroon ng tainga na bukas na nakikinig sa inyong salita. And what we hear from your scripture ay sa inyong banal na spirito ay itatak nyo at itimo nyo ito, Diyos, sa aming mga puso. Help us, Father, for without you, we are deaf. Without you, we cannot hear. Without you, even if we hear, we cannot hear. Kaya ikaw po magbukas ng tainga ng mga tainga namin, tainga ng mga puso namin, as we prepare for the worship later. In the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you. Let's have fellowship sa labas. May